programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. My Ilonggo Girl. Dahil nga sa cellphone ng ating bida na si Tata, ay akala niya nga nahahalikan siya o may gagawing masama sa kanya si Francis. Ang totoo nga lang, ay pilit lang inaabot ni Francis ang cellphone ni Tata dahil sobra ang ingay nito. Sa sobrang himbing nga ng tulog ni Tata ay hindi niya narinig pati pagtawag sa kanya ni Francis. Dahil nga sa nangyari, ay nagtalo pa ang dalawa. Sa pagtatalo ng dalawa ay siya namang pasok nitong si Sir Gov. Narinig ni Sir Gov ang sinabi ni Francis na nagpapanggap lang sila ni Tata. Kinabahan ng husto ang ating bida, pati na rin si Francis. Mabuti na nga lang at mabilis ang utak nilang dalawa. Napansin ni Sir Gov na hindi raw nagtatabi si Tata at Francis dahil sa unan at kumot na nasa sofa. Mabuti na nga lang at naisip ng ating bida na si Tata na sabihin kay Sir Gov na binibigyan niya lang ng masahe ang asawa na si Francis bago pa sila matulog. Kilig to the bones nga ang dalawa habang ginaganap ang pekeng pagmamasahe. Dahil sa ginawa ni Tata, ay nakumbinsi na si Sir Gov at tuluyan ng lumabas ng kwarto. Ewan ko nga at bakit ayaw ilak ang pinto. Dahil ayaw na nga ni Francis na maulit ang nangyari ay sapilitan niyang hinila si Tata palapit doon sa kama. Ayaw sana ng ating bida na si Tata na may gagawing masama o ayaw sana ng ating bida na si Tata na tumabi sa ibang lalaki. Lalo pa nga at wala naman at hindi naman sila magkakilala. Iniisip nga ni Tata na may gagawing masama sa kanya si Francis na akala mo nga raw wala naman. Kaya sinabihan siya ni Francis na akala mo nga raw ay maganda ang ating bida. Dahil isang kumot lang din ang meron sila. Nag-agawan pa nga sila. Hila dito, hila doon, ang ginawa ng dalawa. Kinabukasan nga ay naningil nga si Naygwapa sa mga taong nagkakautang sa kanya. Nangailangan kasi si Naygwapa ng dagdag pera sa gastusin nila sa bahay. Hindi naman akalain nitong si Naygwapa na mas matapang pa sa kanya ang may utang sa kanya. Sinagot-sagot siya ng babae dahil ayaw nitong magbayad kay Naygwapa. Kaya ang nakababatang kapatid ni Tata na si Maymay ay hindi na nakapagpigil. Sinagot niya ang babae at pinagbantaan siya nito. Dahil ayaw ni Naygwapa na agrabyaduhin ang mga anak niya, ay napilitan nga siyang labanan ang babae. Dahil sa nangyari ay nagkasakitan pa sila. Sa kagustuhan nga ni Maymay na tulungan ang Naygwapa, siya tuloy ang napahamak. Aksidente nga siyang naitulak ng babae sa kalsada. Sumakto naman at may parating na sasakyan. Kaya nabundol si Maymay at nabagok ang ulo. Sinaklolohan agad niya ang anak na si Maymay. Dinala agad sa ospital para maagapan. Hindi na alam ni Naygwapa kung anong gagawin. Tinawagan agad niya si Tata para i-update. Nagkataon naman na may family photoshoot ang pamilya Palma. Pero hindi alintana ni Tata kung ano ang mangyayari. Basta dumiretso si Tata papuntang ospital. Hindi na nga niya naisip na nagpapanggap lang siya. Para sa pamilya talaga ay kakalimutan ni Tata pati trabaho niya. Matagal na oras nag-antay ang pamilya Palma. Wala pa ding Tata ang dumating sa lugar. Hanap na ng hanap sa kanya ang bruhang si Sugar. Sa tagal ng pag-aantay ay nagalit na si Margaret.
Si Francis na naman ang nakasalo ng sermon. Sinabihan din siya ni Sir Gob na hindi niya kayang disiplinahin ang asawa niyang si Venice. Dahil yun nga lang daw ay hindi pa magawa ng tama ni Francis. Nag-aksaya lang raw sila ng oras para mag-antay. Si Tata naman ay iyak ng iyak. Kasama si Nay Guapa na humihiling sa Diyos. Mas sinihiling pa nga ni Nay Guapa na gumaling na lang si Maymay. Kaysa si Maymay na nga lang raw ang gumaling kahit wag na siya. Iba talaga ang nagagawa ng magulang para sa anak. Habang nagdadasal nga ay dumating si John Paul. Hinahanap daw sila ng doktor ni Maymay. Nagmamadali naman silang nagpunta sa doktor. Sa kasamaang palad nga ay malala ang lagay ni Maymay. Kailangan din ni Maymay ng agarang operasyon. Napalakas daw kasi ang pagkabagok ng ulo. Panibagong hamon na naman sa ating bida ito. Habang magkasama si John Paul at Tata, siya namang dating nitong si Francis. Galit na galit si Francis habang palapit kay Tata. Tumayo agad si Tata para magpaliwanag. Pero sinabi ni Francis na may bayad lahat ng oras niya. Binabayaran siya para magpanggap. Narindi si John Paul sa sigaw ni Francis. Ayaw na ayaw kasi ni John Paul na ang lalaki na sinisigawan ang babae. Kaya hinamon ni John Paul si Francis. Pero ang ating bida na si Tata ay pumagit na. Hinawat niya si John Paul para di na lumala. Humingi naman ng pasensya ang ating bida. Naisip ni Tata na mas lalong hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo pa nga at dalawa na sa pamilya niya ang kailangan ng pera. Kaya kahit masakit ay tinanggap ni Tata. Kahit kung ano-ano pa ang sabihin ni Francis. Pinaintindi ni Tata ang kanyang sitwasyon kay Francis na disgrasya lang di umano ang kanyang kapatid. Kaya hindi siya nakasipot sa photoshoot. Paliwanag nitong si Francis na siya na naman ang nalagot. Sa kanya ibinuntong ang kasalanan ni Tata. Palagi na nga lang daw palpak ang ating bida. Ang bruhang si Vivian ay labis na nagalit. Palagi na lang daw palpak ang ating bida. Kaya kinausap niya ulit ng masinsinan. Nalaman pa nagtabi sila sa kama ni Francis. Kaya mas lalong nagalit itong si Vivian. Inakala pa ni Vivian na nilalandi ni Tata si Francis. Ang totoo ay walang alam si Tata sa mga ganung bagay. Nag-deny si Tata sa lahat ng paratang sa kanya. Sa totoo nga lang raw ay ayaw niyang tumabi kay Francis. Pero muntik na nga silang mahuli ni Sir Gob kaya no choice si Tata. Binalaan ni Vivian ang ating bida. Na oras na landiin niya si Francis ay malilintikan siya. Sinigurado naman ni Tata na walang ganung mangyayari. Dahil alam niya nga raw ang trabaho niya. Maging maayos pa kaya ang imahe ng ating bida na si Tata sa lahat ng pamilya Palma. Ngayong sunod-sunod naman ang kapalpakan ni Tata. Dapat din nating abangan ngayong linggo ang paghaharap muli ni Venice at Tata. Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.